Kung ngayon wala kang ipon, paano ka magkakaroon ng 100,000 pesos? Hello guys! I'm back for another interesting video, and for today, ang pag-uusapan natin ay paano ka magkakaroon ng yung first 100,000 pesos from scratch. Hindi kita tuturuan ng get rich quick na paraan. Walang magic investment na kikita ka agad ng doble. If it's too good to be true, kadalasan scam yan. Ito ang gagawin natin. Tingnan natin kung paano mo bubuuin ang first 100,000 pesos mo step by step kahit magsimula ka sa zero. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Dito, step by the step pa lang. Bago ka sumakses. At ang pinaka-importante, hindi mo kailangan kumita agad ng 100,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay matutunang kitain ang first 1,000 pesos mo hanggang sa maging 10,000 pesos at ituloy-tuloy mo lang hanggang kitain mo na ang first 100,000 pesos mo. Kumbaga, parang kang umaakyat ng hagdan na kung titingnan mo ay napakataas, pero kung sisimulan mo sa maliliit na hakbang, ay makakarating ka rin sa taas. Part 1. Baguhin ang target. Huwag nating iisipin palagi na, paano ba ako magkakaroon ng 100,000 pesos? Kasi if ganyan yung mindset natin guys, mahihirapan talaga tayong makaipon. Kasi in reality, napakalaking amount yung 100,000 pesos. At kung i-base natin yan sa monthly income natin, given na marami tayong expenses, matatagalan talaga bago tayo magkaroon ng ganyang amount ng pera. And if iisipin mo agad yung whole value of 100,000 pesos, nakaka-overwhelm talaga yan. At makaka-affect yan sa decision making mo para magkaroon ka ng additional income. Ang dapat mong isipin ay, paano ba ako magkakaroon ng additional na 100 pesos kada araw? Kung iisipin natin guys, napakaliit naman niyang 100 pesos na yan para dun sa iniisip natin na value na 100,000 pesos. Kung kukumpyatin natin yan guys, yung 100 pesos, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ka ng 3,000 pesos in a month. At kung i-multiply mo yan in a year, magkakaroon ka ng 36,000 pesos in a year. Ang point natin dyan guys is, pag nagkaroon ka na ng consistency, may momentum ka na para mag-earn ka ng additional na pera at possible na magkaroon ka ng 100,000 pesos in the future. At pag meron ka ng consistency at momentum, dyan magsisimula ang pagbabago. Part 2. Hanapin ang first extra income. Ngayon ang tanong, saan ako kukuha ng extra 100 pesos to 500 pesos per day? Hindi mo naman kailangan agad ng napakalaking negosyo. Pwede kang mag-start sa mag-isip ka kung ano yung skill na meron ka. At dun mo isipin kung ano yung possible na extra income na pwede mong gawin. Halimbawa, magaling kang mag-edit ng videos. So, pwede mong maging extra income yung video editing. Pwede rin naman yung data entry since majority naman sa atin is tech savvy na. So, yung data entry napakadali na lang ding aralin. At yung sikat na sikat ngayon, yung online selling. Ngayon guys, hindi mo kailangan graduate ako ng ganito, graduate ako ng ganyan para kumita ka ng extra income. Hindi guys, ang kailangan lang natin is malaman natin kung ano yung skill na meron tayo. So kung magaling tayo sa marketing, sa pagbebenta, sa paghahanap ng suppliers and all, then pwede kang maging online seller. Pwede ka ring maging affiliate marketing. Yan yung mga trending na mga extra income lately. Dahil nga ngayon, online na yung nagiging pinakamalaking platform pagdating sa selling. So, malaking advantage talaga if yung skill mo is related sa AI or about technology. Siguro may magsasabi dyan na, paano naman ako, hindi naman ako tech savvy. Hindi naman ako magaling sa computer, di ako magaling mag-edit. So, anong pwede kong extra income? Guys, kailangan lang nating isipin saan tayo magaling. Kasi pwede tayong maging helper sa isang negosyo.
Pwede rin naman tayong maging cook sa isang karinderya. So isipin natin yung mga bagay or skills na meron tayo na pwede nating mag-offer ng service sa ibang tao. For example guys, magaling ka sa video editing. Ngayon naman guys, madami na tayong mga applications na pwedeng gamitin para makapag-edit tayo ng videos. So if creative ka, magaling kang mag-edit, pwede kang maging video editor. Let's say nakakita ka ng client, tapos ikaw yung kinuha niyang video editor. Tapos yung bayad niya sa'yo is 2,000 pesos a month. Meron ka na agad na 2,000 pesos extra income on top of your regular income. So, kung 5 yung clients mo na nagbabayad sa'yo ng 2,000 pesos, so meron ka na agad na 10,000 pesos per month. Extra income yan, guys. At ang lagi niyong tatandaan, guys, don't rush. Hindi naman kailangan na matik 5 agad yung client mo. Siyempre, magsisimula ka muna sa isa, hanggang sa ma-master mo kung paano siya ginagawa, and dadami ng dadami yung magiging clients mo. So basically guys, yung bottom line dito sa hanapin yung first extra income is hanapin mo kung saan ka magaling. Kailangan kilalanin mo yung sarili mo kung saan alam mong meron kang potensyal na pwede mong pagkakitaan. Part 3. Huwag gastusin ang extra income. Ito yung mga common mistake ng mga tao na pag meron na siyang extra income, kung ano-anong expenses yung naiisip nila. Actually, guilty rin naman ako doon before na nung kumikita na yung negosyo, parang ang dami kong gustong bilhin, parang feeling ko afford ko lahat. Yun yung common mindset ng mga Pilipino. Marami sa atin na kumita ng 5,000 pesos gusto na agad gastusin. Sino nga ba namang hindi matetempt na gumastos ng 5,000 pesos lalo kung aware tayo na extra income lang natin to, di ba? Majority sa atin kapag may extra income, gastos dito, bili dito, kain dito, which is common mindset talaga natin yan, na kapag may pera, gagastos at gagastos talaga. Kung mananotice nyo na kapag may pera kayo, na dati kumakain lang kayo sa karinderya, okay na kahit may pack lunch lang, ngayon gusto nyo sa mga expensive restaurants na. Na yung phone nyo dati na working pa naman, biglang makakaisip ka na bumili ng bagong iPhone. Sa shopping na before okay ka na sa window shopping, ngayon halos araw-araw may dumadating ng parcel sa bahay nyo. Gaya nga ng sabi nila, majority sa atin one day millionaire yung atake. Gastos dito, gastos doon, tapos after a month, back to zero na naman. Yan yung dapat nating iwasan. Kaya kung ang goal mo ay magkaroon ka ng 100,000 pesos, kailangan mong magkaroon ng rule sa sarili mo. For example, kumikita ka ng 5,000 pesos monthly sa extra income mo. Dapat 1,000 pesos lang doon yung gagastusin mo at yung 4,000 pesos na natitira, kailangan siguraduhin mo na sa savings yun mapupunta. So basically, kung kumikita ka ng 10,000 pesos monthly at nagkakaroon ka ng savings na 8,000 pesos monthly, so in a span of 6 months, meron ka na agad 48,000 pesos. And in a year, meron ka ng 96,000 pesos. O diba, malapit ka na sa 100,000 pesos? Part 4. Palakihin ang income, hindi lang ang ipon. Kung maliit lang ang income mo, for sure napakahirap talagang mag-ipon. Kaya dapat, habang nag-iipon ka, sinasabayan mo rin ng pagpapalaki ng earning capacity mo. Anong ibig sabihin nun? Hindi enough na marunong ka lang mag-save or magtabi ng pera na kinikita mo. Dapat nag-iisip ka rin paano mo palalakihin yung income mo in a monthly basis. For example, kumikita ka na ngayon ng 20,000 pesos monthly. Ang goal natin ay hindi lang yung dagdagan mo yung pagiging kuripot mo or bawasan mo lang yung mga gastos mo. Ang goal natin is paano ka magkakaroon ng income na umaabot ng 30,000, 40,000, 50,000 or more. Paano? Simple lang, dapat mag-invest ka rin sa sarili mo. Alamin mo kung ano yung mga skills na binabayaran ng market.
Sobrang common yan ngayon dahil sa mga sikat na virtual assistant. So, madaming nag-o-offer ng courses like bookkeeping, video editing, social media manager, at marami pang iba. Napakadaming skills na pwede nating aralin guys. Depende na lang yan kung ano yung passion nyo talaga. Dahil napakahirap aralin ng isang bagay na hindi mo naman talaga gusto in the first place. Kaya nga sabi ko kanina, kilalanin nyo yung sarili nyo. Alamin nyo kung ano yung mga hidden potential nyo at yun yung investa ninyo para pagkakitaan nyo rin in the future. Ito ang lagi niyong tatandaan guys, yung pag-iipon may limit yan. Pero yung income, sky is the limit. Nasa inyo na lang talaga yan kung hanggang saan yung capacity ninyo. Part 5. Gamitin ang first 100,000 mo as a foundation. Ngayon, sabihin natin na na-achieve mo na yung goal mo na magkaroon ng 100,000 pesos. Keep in mind guys na hindi mo dapat isipin na finally, may 100,000 pesos na ako, pwede ko na siyang gastusin. Instead, ang dapat nating isipin is, yes, may 100,000 pesos na ako. Saan ko kaya siya pwedeng i-invest para foundation ng future ko? Halimbawa, yung part nung 100,000 pesos mo, pwede mong gamitin as emergency fund. Tapos, yung ibang percentage, pwede mong gamitin as fund para sa pag-aaral mo sa ibang skills or pwede ka ring magtayo ng negosyo. At ang isa sa pinaka maganda talagang gawin, pag meron na kayong 100,000 pesos, mag-isip kayo ng negosyo na pwede nyong gawin like sari-sari store, bigasan business, or kung ano yung business na tingin nyo, hindi pa ganun kadami ang meron sa barangay ninyo. Para maliit pa lang yung kompetensya mo. And if interested ka sa pagkakaroon ng bigasan business, meron rin pala akong content about dyan para meron kang idea on how to start your own bigasan business. At kapag meron ka ng sapat na safety net at alam mo na yung mga risk, pwede ka nang mag-aral ng long-term investment. Ang example ng investment na pwede mong aralin ay yung stock market, forex, and many more. Ang goal ng first 100,000 natin ay hindi para yumaman ka agad. Ang tunay na goal nito ay magkaroon ka ng financial breathing room. Ibig sabihin, pag may mga biglaang expenses sa bahay, hindi ka agad mangungutang. Kapag may naisip ka ng opportunity, hindi ka magdadalawang isip na sumugal. At ang higit sa lahat ay napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong kumita at mag-ipon. At ito ang gusto kong tandaan nyo guys. Hindi ang 100,000 pesos ang mahirap. Ang tunay na mahirap ay ang unang 1,000 pesos. Dahil dun mo matututunan kung paano ang mag-ipon at kung paano umiwas sa mga unnecessary na gastos. At eventually, matututunan mo na rin kung paano palaguin ang pera. And now, kung gusto mong matuto kung paano magkaroon ng extra income, mag-ipon, at paano palaguin yung pera mo, make sure na mag-subscribe ka sa channel na to. Dito, pag-uusapan natin yung business, personal finance, side hustles, and realistic ways on how to earn extra income. At para sa hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!